Maagang nagising sina Lorena at Letty. Sasabay sila ng breakfast kina Cyrus at mga kaibigan nito. Grabe Lorena, alam ko may asawa na si Blake pero grabe, crush ko talaga siya. Ang gwapo, ang yaman at ang yummy niya. OMG, ang swerte-swerte ni Miss Stella, no? Sira, ang swerte din kaya ni Blake kay Stella. Ang ganda niya tapos ang bait-bait pa. But wait, till you see Artius in person, baka maglupasay ka na dyan. Ani naman ni Lorena na natatawa na sa kaibigan. As in? Pati si Artius nakita mo na? Ang swerte mong babae ka, nakakainis. Ani naman ni Letty. Pinakilala siya sa akin ng mami niya, and I swear to you, laglag talagang panga mo. Wika pa ni Lorena. Ganun siya kagwapo in person? Yap, pero off limits yon. Masyado ka na matanda para sa kanya. Wika ni Lorena na inaasar ang kaibigan. Ang sama mo! Sagot ni Letty na kunwaring nagtatampo. Tawa ng tawa si Lorena hanggang sa makarating sila sa restaurant ng cruise ship. Good morning ladies, have a seat. Ani ni Blake. Anong gusto niyong kainin dalawa? Masuyong tanong naman ni Stella. Anything, hindi naman kami maarte sa pagkain. Sagot ni Lorena na nakangiti habang si Letty naman ay tila starstruck pa rin hanggang ngayon. Alright, I'll order for you. Wika ni Stella at sinanyasan na si Blake. Wika ni Stella at sinanyasan na ni Blake ang waiter. Give us 5 smoked salmon, boiled limerick bacons, Irish toast, shepherd loaf and $1 lobster frittata. Oh, and add coffee luwak for us. Right away contest. Wala na ba kayong idadagdag? That's all for now. Tatawagin ka na lang namin kapag may kailangan pa kami. Halos malula sa mga pagkaing siniserve sina Lorena at Letty. Kahit sa panaginip ay hindi nila akalaing makakakain at makikita nila ang mga nakahain sa lamesa. Nang matapos ang masaganang almusal, ay nagpaalam muna si Letty dahil umaatake na naman ang migraine niya. Alright boys, you stay put. Aayusin lang namin ni Lorena ang mga sarili namin para sa event ngayong gabi. Wika ni Stella. Sina Lorena naman at Stella ay dumiretso sa spa para makapag-relax. Stella, ano kasi? Hindi ako sanay sa ganito. Saka wala kasi akong ibabayad dito. Nahihiya namang sabi ni Lorena. Huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang na thank you gift ito. Sagot ni Stella nakangiti kay Lorena. Thank you for what? You see, napaka-aloof ng kaibigan nating si Cyrus. All this time umiikot lang mundo niya sa akin, sa asawa ko at kay Lester. I actually never met anyone except you. At alam ko, darating ang araw, malalaman mo din kung para saan ang thank you. Pero sa ngayon, enjoy na lang tayo. Halos ipinagawa na ni Stella ang lahat sa kanila, just to relax. Mula sa manicure, pedicure, foot spa, hair spa, Swedish massage, Brazilian wax and so many more. Nang matapos sa spa, sinama ni Stella si Lorena sa upper deck kung saan naroon ang helipad. Isang chopper ang lumapag doon. Hi Rosalie, how's the flight? Ani naman ni Stella na nakangiti sa magandang babaeng bumaba sa chopper. Terrifying Countess, I hate flying. Sagot ni Rosalie. Charge to experience, dinala mo bang hinihingi ko? Yes, Countess, lahat ng kailangan mo. Perfect, you're really the best, Rosalie. Bakit hindi ka na lang sa akin magtrabaho kesa sa asawa ko? Biro pa ni Stella. Siya nga pala, ito si Lorena. Or sabihin na nating very special friend siya ni Cyrus. And Lorena, ito si Rosalie. Ang tunay na pinagkakatiwalaang executive assistant ng asawa ko. Ikinagagalak kitang makilala, Lorena. I must say, you've done a great job. Wika ni Rosalie. Nice to meet you too. Wanna stay for a bit? Enjoy, relax. Ani Stella kay Rosalie. I can't. Nasa Singapore talaga ako nung tumawag ka. Tinatapos ang deal na ginawa ni Sir Blake. I see. Well then you take care. Ipaalam mo sa akin kapag masyado kang pinapahirapan ng asawa ko. At akong bahala sa kanya.
Sure I will. Sagot ni Rosalie na nakangiti sa kamuling sumakay sa chopper. Kitang-kita ni Lorena ang chopper. May nakasulat ditong Alarcon Incorporated. Jesus, ganito ito kayaman? Namamanghang tanong ni Lorena kay Stella. Sapat na yaman upang makuha ang mga damit na isusuot natin ngayong gabi. Sagot ni Stella kay Lorena na nakangiti. You did what? Tanong ni Lorena. Come on, sweetie. Gugustuhin mo namang maging presentable sa tabi ng ibang mga babae, hindi ba? Balita ko, 2 local celebrities ang sasali pati na rin si Micaela Rivas na anak ng Senador Gwendolyn Ritchie. Makakasama rin ng designer pati na rin si Isabela Zobel de Ayala at marami pang iba. At ito ang sinisigurado ko, tayong 2 ang mag-stand out. At isa pa, kilala kong mga boys natin. Ang malaking parte sa charity na ito ay manggagaling sa kanila. Sa palagay ko, wala akong pagkakataon na makipagkompetensya sa lahat ng mga babaeng yun. Ano ka ba? Maganda ka, Lorena. Sad part is, hindi mo nga lang alam kung gaano ka kaganda. Pero, no buts. Come on, kailangan na nating maghanda. Wika ni Stella na hinila na si Lorena. Wala nang nagawa pa si Lorena kung hindi ang sumunod kay Stella. Ilang oras din ang ginugol nila sa pag-aayos. Nang humarap si Lorena sa salamin, suot na ang damit na ipinadala ni Stella ay tila hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ako ba talaga to? Ani naman ni Lorena na namamangha pa rin. Yes, Lorena. Nakita mo na ba kung gaano kakaganda? Salamat, Stella. Hindi ako makapaniwalang ako talaga to. You're most welcome. Maya-maya pa ay tumawag na si Blake kay Stella. Sweetheart, I miss you. Tapos ka na ba? We're done. Magkita tayo sa banquet hall, sweetheart. I love you. Ani Stella. I'll see you there. I love you. Nang pumasok sina Stella at Lorena sa banquet hall, ay hindi mapigilan ng mga tao na tingnan sila. Lahat ng matay halos sa kanila nakatutok. Hi boys! Tawag ni Stella na makalapit sa asawa. God, sweetheart, you're beautiful. Ani Blake na makita si Stella. Si Cyrus naman ay titig na titig kay Lorena, maging sina Letty. Nagkatitigan sina Cyrus at Lorena na tila ba sila lang ang naroroon. Cyrus! Tawag ni Lorena na tila nahihiya pa. Ang ganda mo, sobrang ganda. Sambit ni Cyrus na hindi matanggal-tanggal ang tingin kay Lorena. Thank you. Ipinaghila pa ni Cyrus si Lorena ng upuan para makaupo ng maayos sa kanilang table. Hindi ko alam na gentleman ka pala, Cyrus. Biro pa ni Lester. Alam ko, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ako maaaring maging isa sa kanila. Wika ni Cyrus na ikipinamula naman ni Lorena. Salamat sa lahat ng pumunta ngayong gabi. Dumating na tayo sa ating pinakahihintay na kaganapan. Ang dinner auction kung saan ang lahat ng kikitain ay para sa The Little Angels Orphanage. Wika ng MC na tanda na mag-uumpisa na ang event. Kaya para magsimula gusto kong tawagan ng mga kababaihan na sasali sa dinner auction. Upang magsimula, pwede ba nating tawagin si Micaela Rivas na anak ni Senator Rivas? Susunod ang pinakahinahangaang artista sa henerasyon ngayon, Mia Alcaraz. Sunod ay ang modelo TV host na si Katrina Villegas. Sumunod ay magandang anak ni Fernando Zobel de Ayala. Next on our list, ang international renowned designer Gwendolyn Ritchie. Susunod ay si Beatrice Ford, ang anak ng presidente at CEO ng Ford Motors. Sunod ay si Clarissa Gregorio, ang magandang anak ni Congressman Gregorio. Susunod ay si Divine Ortega sa kasalukuyang CEO ng Ortega Reality. Susunod ay ang beauty queen Lana Castillo. Susunod ay ang napakagandang kondesa ng Lamarche at reyna ng Leblanc Alarcon. And last but not the least, ang magandang muse ng TRN, Lorena Padilla. Ani naman ng MC na isa-isa ng tawagin ng mga kasali. Alright ladies, are you ready? Alright, so to start, simulan natin ang dinner auction kasama si Miss Micaela Rivas. Ani naman ng MC. 100,000 for Miss Rivas. Ani ng isang lalaki. Make it 200,000 for Miss Rivas. 500,000. Ani naman ng lalaki na nasa may bandang likod. May narinig ba tayong higit sa 500,000? Going once?
Going twice? And the dinner with Miss Rivas is yours, Mr. Clemente? Ani ng MC. Masigabong palakpakan ng lahat, habang si Lorena naman ay tila natutulala sa mga nangyayari. Sino ang gagastos ng 500,000 para sa isang hapunan? Namamanghang sabi ni Lorena. You'll be surprised, Lorena, wika ni Stella. Ituloy natin ang susunod na babae, Mia Alcaraz. Magsimula tayo sa 100,000, ani ng MC. Gawin mong 400,000, ani naman ng isang lalaki. 500, kampanting sabi ng isa pang lalaki at wala na iba pang kumibo. Alright, dinner it is done with Senator Ligardo, ani pa ng MC. Let's proceed with the next one, Katrina Rivas. Who will give him 100 grand? Ani naman ng MC. 200 grand, ani isang lalaki. 300, wika ng isang lalaki. 400, sambit ulit na lalaki. 500 grand, ano yung ulit na lalaking kalaban nito. Wala nang iba pang nagsalita, kayo na ang huling bid. And the dinner with Katrina Villegas is yours, Mr. Aaron Ortega. Alright everyone, maghanda na tayo sa susunod. Isabela Zobeldi Ayala. 500 grand for the beautiful Isabela, wika ng isang lalaki. Make that 1 million for my daughter. Ani naman ang ama nitong si Fernando Zobeldi Ayala. Oh, a hard bid to match. Meron bang sino man na maaaring higitan sa 1 milyon? Ani pa ng MC. 1 million and 200 grand for Isabela, wika ng lalaki na si Marcos C. na siyang napapabalitang nobyo ng dalaga. Very well, Marcos, pero alam mong hindi ka basta-basta binibigay ang anak ko. Make it 1 million and 500 grand. Ani naman ni Fernando. Alam na alam ko yan, sir, pero alam mong hindi ako basta-basta sumusuko. 2 million, my sweet Isabela. Napangiti na lang ama ng dalaga dahil alam niyang mahal nito ang kanyang anak kaya nagpaubaya na ito. Dinner with Mrs. Isabela is yours, Mr. C. Ani naman ng MC. Let's now proceed with the beautiful Gwendolyn Richie. I don't want anyone bidding for my doll. 1 million for my precious Gwen. Ani ng Italian businessman na boyfriend ni Gwen. No one dares to bid for more, kaya ito na ang nanalo. Well, that was fast. The dinners is yours, Mr. Alisu, wika ng MC. Next is the beauty behind Ford Motors, Beatrice Ford. 500 grand, 700 for Miss Ford. Ani naman isang kilalang aktor. Make that 800. Make that 800, wika ng isang anak na senador. 1 million for Miss Ford. Ani naman na aktor. 2 million for my fiancé. So hands off, wika ng anak na senador at wala nang ibang nagbid pa. Dinner is yours, Mr. Fontanilla. Ani naman ng MC. Next is Clarissa Gregorio. Ani naman ng MC. 1 million for my sweetheart. Happy birthday. Ani naman ng ama nito. Wala naman nagtangka pang tapatan ng bid ng kanyang ama. Enjoy your birthday dinner with your father, Miss Gregorio. Next is Divine Ortega. Let's see who will start the bidding. Ani naman ng MC. 500 grand. 1 million. Ani ng isa pa. 2 million. Wika ng lalaki na siyang kalaban ni na Divine sa negosyo. Going once, going twice, and the dinner is your Mr. Villamor. Ani pa ng MC. Lana Castillo is next, everyone. Ani naman ng MC. 1 million. Wika ng isang American businessman. Make that 2. Ani ng British businessman. 3 million. Komportable namang sabi ng American businessman. 4. Wika ng British businessman. Too bad, I'm not that poor. Make it 5 million. Wika ng American businessman. Hindi na umimik pa ang negosyanteng Briton. And the dinner is yours with Miss Lana Castillo. What an expensive dinner it is, ani naman ng MC. Alright, let's now get on with the ever beautiful Countess Stella. Ani naman ng MC at nagkaroon ng masigabong palakpakan. 5 million for my wife, wika ni Blake na seryosong seryoso. What a great start! Anyone who wants to go higher than that? Ani naman ng MC. Jesus, ayaw ng asawa na magkaroon ng ibang bidder? Gulat na saan ni Lorena kay Stella nang initian lang nito. Make that 6! Ani naman isang lalaki na nasa may likod na hindi makita kung sino. What? Who the hell is that? Make that 8 million. Sagot naman ni Blake na naiinis na. 10 million. Ani pa rin ang lalaki. Damn it!
You're not having dinner with my wife. 13 million, sagot ni Blake. Damn that asshole. I swear to God kung si Alden yun, babalian ko talaga siya ng buto. 15 million. And I'm willing to pay so much more, Blake. Ani naman na lalaki na naglakad na paharap kung saan makikita ito. Carlo? Gulat namang sabi ni Blake. Yes, it's me. And I wish to have dinner with my cousin. Ani Carlo na tatawa na. You asshole. Pwede ka sumama sa amin sa hapunan sa ibang pagkakataon. Pero hindi ko hahayaang manalo ka sa akin sa auction na to para sa aking asawa. 20 million at itigil mo ng pagbid, Carlos. Mas mayaman ako sa'yo. Wika ni Blake na nawala na ang galit na makitang pinsan pala ng asawa ang nagbibid. Fine, you win. Ani naman ni Carlo na natatawa na. Ang bawat babae ay nais na magkaroon na isang tulad ni Mr. Alarcon para maging asawa. 20 million para sa isang hapunan kasama ang kanyang asawa. Wika ng MC. Alright everyone, last but not the least. Siguraduhin handa ang inyong pera para sa magandang news ng TRN, Lorena Padilla. Nanalo ka sa sayaw pero tingnan natin kung mapapanalo mo ko sa dinner. Wika ni CJ na dumaan na sa may table ni na Cyrus. Be careful what you wish for, Mr. Anderson. I love challenges and I never lost one. Ganting sabi naman ni Cyrus. Then you can start mourning for your first loss, sabi ni CJ na tinalikuran na si Cyrus. We'll see about that, asshole, sagot ni Cyrus sa sarili habang hindi naalis ang tingin sa palayong si CJ. Do we hear 100 grand? Ani ng MC. 5 million for the sweet Lorena, wika ni CJ. Kinakabahan na si Lorena sa taas ng stage. Si Cyrus ang gusto niya makasama pero alam niyang mas mapera si CJ. 6 million, ani Cyrus na walang ka-reaction. 7 million, wika ni CJ. 10, ani Cyrus. Make that 15 million. And don't try to bid so hard if that's all the money you got, ani pa ni CJ. Mag-aalala ako sa sarili kong pera kung ako sa'yo. 20 million, ani naman ni Cyrus. Napakunot noon ni CJ. Damn you! Paanong isang kagaya niya nagtataglay ng ganung kalaking pera? Bulong ni CJ sa kanyang sarili. 25 million. Wag mo akong sisihin kung mabankrupt ka. Hindi agad nagsalita si Cyrus pero nakipagtitigan ito kay CJ. Bakit hindi ang sarili mong alalahanin mo na mabankrupt? 1 million. Wika ni Cyrus ngunit hindi na napigilan pa ni CJ ang pagtawa. Excuse me, but the auction doesn't go backwards. O baka naman 1 milyon lang talagang meron ka? Wika ni CJ na natatawa pa. 1 milyong dolyar. Wika ni Cyrus na seryoso ang muka. Biglang tumigil sa pagtawa si CJ sa narinig at nakipaglaban ng tingin kay Cyrus. $1 million? Going once? Going twice? And the dinner with Lorena is for you, mister. Ani naman ng MC. My name is Cyrus and that's all you need to know. Sagot ni Cyrus na sinduna sa may stage si Lorena. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. You're worth more than that. Wika ni Cyrus dahil alam niya nakatitig sa kanya si Lorena. Sino ka ba talaga? Ako pa din si Cyrus. Naglabas ka ng milyong halaga, hindi lang milyon kung hindi dolyar. Sino ka ba talaga, Cyrus? Muling tanong ni Lorena. Nagulat pa rin sa mga kaganapan. Huwag kang masyadong mag-isip, baby. Come, let's go. Sagot ni Cyrus na hinila na si Lorena. Dinala ni Cyrus si Lorena sa loft na tila ba walang ibang tao kung hindi sila lang. Kung hindi nagkakamali si Lorena ay doon niya nakita sa Stella noong grand opening kung saan mga elite lang ang naroon. Cyrus, who are you really? Saan ka kumuha ng pera? Pakiusap, sagutin mo ko. Imbis na sagutin ay hinalikan ni Cyrus si Lorena na sinagot naman ito. Ang dami mong tanong, baby. E-enjoy mo na lang ang dinner kasama ako. Sagot ni Cyrus na titig kay Lorena. Nag-aalala lang ako sa'yo, Cyrus. Ayoko mapahamak ka. Wika ni Lorena, nakita ni Cyrus na may takot sa mga mata. Sa tingin mo humiram ako ng pera sa isang tao magdadala sa akin sa problema? Hindi naman sumagot si Lorena, pero yun talagang nasa isip niya kaya natatakot siya para dito. Damn you, woman. You really care. Ani ng isip ni Cyrus bago hinapit ng yakap si Lorena. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin ng ganyan, Lorena. Lahat ng ginagawa yan, mas nasasaktan kaya wag.
ani Cyrus habang yakap si Lorena. Pero Cyrus, hush now Lorena. Mag-enjoy na lang tayo at huwag ka na mag-isip at mag-alala pa. Sagot ni Cyrus na hinila na si Lorena patungo sa lamesa na nakaayos doon sa loft. Tila naman napanatag din ang loob ni Lorena sa yakap ni Cyrus. Samantalang si CJ naman ay dumiretso sa kanyang opisina na nanggigigil sa galit. Tell me Nick, how the hell is he a nobody? Hindi ko din alam sir. Damn that asshole. Paimbestigahan siya. Kailangan kong malaman kung sino siya. Kung sino ang taong kinakalaban ko. Yes sir. Nang makalabas si Nick ay napasandal na lang si CJ sa kanyang swivel chair. Gusto talaga kita Lorena. Una pa lang kitang nakita, gusto na kita. Bulong ni CJ habang nilalaro ang ballpen na nahawakan niya. Kinabukasan naman ay maaga nagising si Lorena at nagpaaraw sa may upper deck. Alone? Tanong ni CJ na naroon na pala at nagkakape. Yeah, nahihiya namang sabi ni Lorena. Baka pwede mo akong samahang mag-breakfast? I hate eating alone. Gustong tumanggi ni Lorena dahil alam niyang sabay-sabay ulit silang kakainin na Cyrus at mga kaibigan nito, ngunit nahihiya siya sa binata. Lalo na at ito ang nag-imbita sa kanila ni Letty sa cruise. Ani Lorena. Sayang naman at kapopuotan mo rin ang araw na ito, Mr. Anderson. Kakain ka na namang mag-isa dahil sasama siya sa akin, di ba baby? Wika ni Cyrus na dumating na rin sa may upper deck. Hindi ka ba masyadong busog sa sarili mo? Nagawa mo siyang bilhin para sa isang dinner pero hindi ang pagkatao niya. Sagot naman ni CJ na pinipigilan ng pagkainis. Hindi ko siya kailangang bilhin. Ang ginawa ko ay para sa charity. Baka nakalimutan mo na ang auction ay para sa isang orphanage. Wika ni Cyrus. Yeah, and I remember how generous you are last night. Ani naman ni CJ. Thank you. So if you'll excuse us now. Sagot ni Cyrus na inilahad ng kamay kay Lorena. At sino ka nga ulit para pangalanan kung tao may ganitong pagkabukas palad sa mahirap? Hindi ka naman niya boyfriend, tama? Saad pa ni CJ na halatang iniinis si Cyrus. Hinarap naman ni Cyrus si CJ na walang kangiti-ngiti. I am Cyrus at ako ang taong hindi mo gugustuhin kalimutan. Sagot ni Cyrus na hinawakan ng kamay ni Lorena saka tinalikuran si CJ. Hindi pa man sila nakakalayo ay tumigil si Cyrus at muling hinarap si CJ. By the way, you've got good taste with flowers, Mr. Anderson. Sayang hindi ito naiuwi ni Lorena pero sigurado ako nagustuhan to na sinumang nakapulot nun. Wika ni Cyrus bago muling tinalikuran si CJ. Paano mo nalamang sa kanya nang galing ang bulaklak? Tanong ni Lorena. Marami akong alam, baby. Sagot ni Cyrus na hindi pa rin ngumingiti. Hindi mo na dapat yung sinabi pa sa kanya. Yeah, pero ginawa ko. It's good for his ego, though. Wika ni Cyrus na patay mali siya lang. Cyrus! What? That was rude, ani Lorena. Serves him. At talagang iniisip mo na sumama sa kanyang kumain ng breakfast? Hindi dahil gusto ko. Siya ang dahilan kung bakit kami nandito, Cyrus. And the least, maging nice ako. Yun man lang magawa ko sa kanya. Sandali nga, nagsiselos ka ba? Tanong ni Lorena. No, and jealousy is not my thing. Sagot ni Cyrus na inunahan na maglakad si Lorena patungo sa restaurant kung nasaan ang mga kasama. Napapailing na lang na sinundan ito ni Lorena pero tila natutuwa siya sa isiping nagsiselos ito. Nasaan si Lorena? Tanong ni Stella kay Cyrus. Kasunod ko na siya. Oh, there you are. Have a seat, Lorena. And good morning. Bati ni Stella. Good morning, sagot ni Lorena na tahimik na nang upo sa tabi ni Cyrus. Tahimik lang ang dalawa. Walang nagsasalita at parehong tila wala sa mood. Hindi ka kumakain, Lorena? Ayaw mo ba ng pagkain? Tanong ni Stella. Gusto ko, it's good. Hindi pa lang siguro ko masyadong gutom. Baka gusto niya sumama kay Anderson. Pabaliwalang sagot ni Cyrus pero napangiti si Stella sa sagot nitong yun. Selos ba nakasulat sa buong mukha mo, Cyrus? Mapanuksong tanong ni Stella na pinipigilang mapatawa. That's a first, ani pa ni Blake para dagdagan ng pang-aasar rito. Oh my God! My good old friend nagsiselos si Cyrus? Sali pa ni Lester sa pang-aasar. Hindi ako nagsiselos. That's not my cup of tea, ani pa ni Cyrus.
Kung yan ang sabi mo, kung gayon sa palagay ko, ay mainam na gawin ito, ani Stella. Do what? Nagtatakang tanong pa ni Cyrus pero may tinawag na si Stella. Mr. Anderson, good morning, ani naman ni Stella na binati ng binatang CEO. Nakakapasok lang ng restaurant. Good morning, Countess. I'm a pleasure to see you and please CJ is alright. Hindi naman ako ganun katanda, ani CJ. Very well done, CJ. Nakikita kong naging abala ka ngayong araw. Kumain ka na ba ng breakfast mo? Sa totoo lang, kakain pa lang ako. Good, baka pwede mo kaming samahan. Ano sa tingin mo? Napatingin naman si CJ kay Cyrus na tila nag-uumpisa ng mainis kaya napangiti siya. I'd be glad to, Countess Stella. Yun ay kung okay lang sa kanila. It sure yes. Hindi tututo lang asawa ko. Hanga pa nga siya sa ginawa mo sa krus na to. Ani pa ni Stella. Well, thank you Mr. Alarcon. Kung ganun, ikakalugod ko makasama kayo. Sagot ni CJ na nakangiti. Thank you CJ. Go ahead. Maupo ka na lang sa tabi ni Lorena. Wika ni Stella pero sina Blake at Lester ay natatawa na dahil hindi na maipintang mukha ni Cyrus. Si CJ naman ay tumawag na ng waiter. Bring out Gulf's egg omelette, tin French toast, apple with smoked bacon and Belgian waffles with fresh strawberries and cream cheese for us, and top that with frozen vanilla latte. Anything else you would like? Ani naman ni CJ, ngunit wala nang sumagot kaya pinalis na niya ang waiter. Mukhang masarap yung mga napili mo, CJ. Thank you, wika ni Stella. By all means, and it's on the house, Countess Stella. Isang beses sa buhay na nakaranasan ng kumain kasama ka at ang mahusay na business tycoon. Bukod sa isa dyan na may maling akala na mag-isa akong kakain ngayong umaga. Ani CJ na nakatingin pa kay Cyrus na nakangisi. Hindi mo kailangan Mr. Anderson. May sapat na kaming pambayad sa aming mga pagkain. Hindi mo kailangan Mr. Anderson. May sapat na kaming pambayad sa aming mga pagkain. Sagot ni Cyrus na seryoso nakatingin rin kay CJ. Don't take it too hard on your ego. It's just breakfast, not a big deal. Sagot ni CJ na sarkastiko nakangiti kay Cyrus. Nang dumating ang mga karagdagang pagkain na in-order ni CJ, ay pinaglagay pa nito na pagkain sa Lorena sa kanyang plato. Here sweet, subukan mo to. Sigurado ako magugustuhan mo. Wika ni CJ na nilagyan ng pagkain si Lorena sa plato. Thank you, naiilang na sagot naman ni Lorena. Si Cyrus naman ay inis na napatingin na lang sa ginagawa ni CJ. Sa tingin ko, busog na ako. I'll see you guys later. Mr. Anderson, pwede mo bang isaalang-alang ang pagpapalit na yung chef? Talagang hindi ganun kasarap ang pagkain for a first cruise ship. Wika ni Cyrus, saka tinalikuran ng mga ito at lumabas na ng restaurant. Bahagya na tigilan ng lahat sa ginawi ni Cyrus. Huwag mo siyang pansinin. He just woke up on the wrong side of the bed. The food is great. Our son would have been pleased to eat this as we are. Ani naman ni Blake na tila pinapagaan ng katahimikan. Wala naman akong pakialam. Sayang at hindi nakasali sa kursang young lord. Let me know kung gusto niya rin and I'll have him boarded anytime. Ani naman ni CJ. I let him know, sagot ni Blake. Alright, thanks for having me for breakfast. May gagawin pa ako pero sana makasali ka sa swimming party mamayang gabi. Tanong ni CJ. That would be great. Magkita-kita tayo doon at salamat sa masarap na pagkain. Sagot ni Stella at umalis na rin si CJ. Kailangan mo maghanda ngayong gabi, Lorena. May swimming party tayong dadaluhan and we'll see kung hanggang saan kayang dalhin ng ego niya si Cyrus. Natatawang sabi ni Stella kay Lorena. I can't, wala akong masusuot at hindi ako komportable magsuot ng swimsuits. May nakahanda na ako masusuot niyo ni Letty. And stop that nonsense, maganda ka at may perfect kang katawan na pwedeng irampa sa lahat, wika ni Stella. Hindi ako sigurado, ani Lorena. Gusto mo bang malaman kung nagsiselo si Cyrus? Tanong naman ni Stella, pero hindi makasagot si Lorena dahil nahihiya siya. Pupunta tayo sa party at doon malalaman mo ang sagot. Wika ni Stella na kinindatan pa si Lorena. Ano kayang magaganap sa swimming party? Umamin na kaya si Cyrus na nagsiselo siya kapag may ibang kasamang lalaki si Lorena? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.